The time is 6:25 in the morning. Today is August 31, 2023. Ang kapal pa ng hamog guys kasi maagang maaga pa ngayon. Nakita niyo yung hose guys, kulay pink. Inayaan ko na yan dyan kasi may bantay na tayo. Diba may kubo na tayo, pinatira ko sa kubo. Ito ang maririnig niyo sa bukid tuwing umaga. Ang sarap pakinggan guys ng mga huni ng ibon at mga tunog ng kuliglig. Pero tingnan nyo yung paligid guys. Kawawa no? Kahit ako nang hinayang sa mga kahoy na yan. Kaya nga sabi ko sa previous vlogs, huwag niyong putuloyin lahat ng mga kahoy. Ito na nga pala yung ipapatay nating maliit na bodega. Inumpisahan ito noong August 28. Pero half day lang sila noon. Naghukay lang ng mga butas para sa foundation. Or haligi or kolong. Ito yung kalsada guys. Balang araw, babakuran natin to ng cyclone wire. 5 o'clock akong gumigising guys. Pagka 5:30 in the morning, aalis na ako papunta rito. Aabot ako rito mga 6 to 6:10 in the morning. Uuwi naman ako mga 7 or 7:10 in the morning kasi may pasok pa ako. 8 o'clock yung time in ko guys, tapos may klase ko 8:45 in the morning. Sometimes guys, late talaga ako maka-time in, pero di ako late sa klase. Plano ko dito guys ay landscape ko to ng Bermuda grass o di kaya frog grass. Ayun nga pala yung kubo guys nasa left side. Yung malaking puno na natira, yun ay puno ng rubber. Sina Uncle Ricky nga pala ang naglinis dito guys. Plano nilang tamnan ito ng mais. Kaya nilinis nila lahat. May na-learn akong isang paraan guys kung paano magtanim ng mga punong kahoy at saka prutas. Yun ay ang lane weeding. Sa isa kong vlog, doon sa kabila kong farm, sa Santerin na farm, nag-vlog ako about lane weeding. Sa lane weeding guys, di mo kailangan putulin lahat ng damo at kahoy. Ito yung view guys. Papasok papunta sa kubo. Ito naman ay pabalik papunta sa kalsada. Karon nagsugod og tukod sa bodega nga gamay. Lesson learned ko dyan guys. Kung magpatayo ka ng bahay, bodega o kahit anong pinatrabaho mo, dapat ay nandun ka nakamonitor. Kasi para masunod yung gusto mo o yung plano mo, huwag kayong magpagawa guys kung alanganin sa oras. Halimbawa, kung gusto niyo yung tuloy-tuloy na trabaho, magpagawa kayo tuwing bakasyon para mamonitor nyo araw-araw. Nung bakasyon ko pa sana to pinagawa, kaso hindi pa naumpisahan kasi marami pang dapat gawin. So ngayon may pasok na, hindi ko na mamonitor araw-araw yung pinapagawa ko. Kaya tuwing umaga na lang ako makakapunta dito, tapos tuwing Sabado at Linggo. Mahirap kasi guys magpapatrabaho tayo tapos wala tayo sa site kasi example kulang yung materialis, hindi ka makakabili agad. Ang ginagawa ko guys, bibili ako ng materialis tuwing hapon pagkatapos ng trabaho. So tuwing umaga lang ako naghahatid ng materialis. Sayang ang oras guys kung wala ng materialis. Bakante na yung trabahante natin. Pwede rin naman pag may katiwala ka na mag-monitor sa pinapagawa mo. Yun yung natutunan ko guys sa experience ko doon sa bukid. Thank you for watching. Bye!